Hi guys! Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidro and welcome to another series, okay? Another training ng paano nga ba, at in this video ituturo ko sa iyo kung paano nga ba i-handle yung objection na kumita ka na ba dyan, okay? Napaka-importante na i-handle mo yung ganitong objection dahil ito yung pinaka-most common, okay? Pinaka-most common na tinatanong ng prospect pag gusto mo siyang pasali sa iyong business opportunity. Kaya kung gusto mong malaman ito, stay tuned. Alright, okay, I hope na ready ka na matutunan, okay, kung paano i-handle yung objection na kumita ka na ba dyan or magkano ba yung kinita mo, okay? Ito yung most common, okay, or malupit na ibabato sa'yo ni prospect mo, lalo na kung baguhan ka pa lang. Okay, bakit? Kasi mauutal ka dahil baka isipin mong hindi mo pa siya mapasali or hindi mo siya ma-invite o hindi mo siya ma-sponsor dahil possible wala ka pang kita or possible maliit pa lang yung kinita mo. Okay, so kung baguhan ka pa lang o matagal ka na sa networking business, stick to this video until the end dahil matututunan mo kung paano i-handle ng tama yung ganitong objection. Okay, I hope na kumuha ka na ng ballpen at papel dahil mamaya-maya lang magbibigay ko ng mga konting scripts kung paano sagutin si prospect sa tanong na kumita ka na ba dyan. Okay? So, bago tayo magsimula, okay, gusto kong, ito yung isipin mo. Okay? Ito yung isipin mo palagi pag tinatanong ka ni prospect na kumita ka na ba dyan or magkano na ba yung kinita mo. Okay? Ang gusto lang nilang malaman kung totoo ba yung opportunity mo, totoo ba na may mga kumita na sa company nyo, baka masayang lang ang pera nila kapag nag-invest sila. Okay? Kasi, yung tatlo na to, iyan lang yung lagi mong isipin. It doesn't matter kasi kung kumita ka na or maliit pa lang yung kita mo. Gusto lang nilang malaman kung hindi ito scam, okay, at hindi masasayang yung nilabas nilang pera. Okay, yun yung palagi mong isipin. Okay, for short, gusto nila lang proof or social proof na pwede silang kumita. Okay? So, ano yung pwede mong isagot sa tanong na magkano bang kinita mo dyan? Okay? Una pwede mong sagutin, okay, magkano ba ang gusto mong madinig para maging interesado ka? Okay? Yun yung pwede mong isagot sa prospect mo. Or pwede rin ganito. Magkano ba ang gusto mong madinig para maging interesado kang tingnan maigi ang opportunity nito? Or pwede rin magkano bang gusto mong madinig para ma-impress ka? Okay? In this question, okay, ang binato mo is tanong. Tanong rin sa kanya. Bakit? Kasi, first rule, pag may conversation kayo, napaka-importante ikaw yung nagtatanong, hindi yung prospect yung nagtatanong. Bakit? Kasi, the one who's always asking question controls the conversation. Okay, so, importante na ikaw palagi yung magtatanong sa prospect mo. Huwag mong hahayaan si prospect mo yung magtatanong sa'yo. Okay, so yung bato mo sa kanya is tanong rin. Tinatanong mo sa kanya kung magkano yung figure niya, gusto niyang figure na malaman kung para mag-interesado sa opportunity na ino-offer mo. Okay, so possible dito magbibigay si prospect ng figure, about 20,000, 50,000, or etc. It doesn't matter. Okay, so kung halimbawa sabihin niyang 50,000, okay, so kung kinita mo na yan, okay po pwede mo ito yung sabihin mo, great, yan na kinita ko or kinita ko dito. Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung ano yung ginawa ko para kitain yung ganong income? Okay, straightforward lang tayo kung kinita mo na yan. Okay, ito lang yung pwedeng sabihin mo kasi mas meron ka ng social proof na kumita ka ng ganon. Pero paano? Paano kung hindi ka pa kumita? Okay, paano kung hindi ka pa kumita or paano kung hindi mo ba yung kinita, yung 50,000? So, yung possible na sabihin mo sa prospect mo is ganito. Kailangan lang ay may alam kang success stories from your company, okay? Yung pwede mong sabihin is mga success stories na
from yung company. Halimbawa, yung upline mo kumita na ng 100,000 and 50,000 lang hinihingi mo, hinihingi ng prospect mo. So, pwede mo ikwento. Okay? Gagamitin mo at ikwento mo yung success story na yon para sa prospect mo. Okay? Paano to gawin? Ganito yan. Okay? Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na ito. Kaya hindi ko pa nare-reach yung ganyang level ng income. Pero let me tell you about, okay? Yung about na yan, yung possible na tao na sa company yung naging top earner or nalampasan niya yung hinihingi ng prospect mo na 50,000 or sa upline mo possible din. Okay? Gusto mong malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yung ganong income. Okay? So, ayan, tinatanong mo naman siya. Okay? Kung gusto niyang malaman. Okay? So, binabato mo ulit siya ng question para ikaw yung magko-control ng conversation niyo. Okay? So, napaka-importante talaga na ikaw lagi yung nag-question. So, okay, tandaan mo to, ulitin ko, ito yung po pwede mong sagutin pag hindi ka pa kumita or hindi po makinita yung sinabi niyang figure kanina. Okay? Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to, kaya hindi ko pa na-reach ang ganyang level ng income. Pero let me tell you about yung kumita na sa company, yung success story na sinabi ko kanina, na gusto mo bang malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yung ganong income? So, possible yung sagot ni prospect is ganito. Oo. So, ito yung sasabihin mo next. Kung willing kang ding aralin at gawin yung ginawa niya, possible din na kitain mo yung income na kinita niya, willing ka bang matutunan gawin yung ginawa niya? Okay, possible yun yung sabihin mo kung sabihin niyang oo. Pero, tandaan mo to, kung nakikita mo dito, may sinabi dito na gawin yung ginawa niya, possible na kitain mo. So, hindi mo ginagaranti, kikita rin siya ng 50,000 or parehas sa success story na binigay mo. Kasi, sa business natin talaga, hindi tayo pwedeng mag-guarantee dahil it depends on sa action na gagawin ng magiging downline mo. Okay? So, possible sabihin ni prospect, oo. Yan, ito na yung sasabihin mo, pang closing na. Okay? Closing sale. Okay, good. Ito yung unang gagawin mo para makapagsimula ka. Okay? Sasabihin mo kung paano siya mapapa-sponsor mo, kung gusto mo papunta siya sa isang link, or papafill up ng form, or etc. Okay? So, yun yung first step na kung paano mo siya mapapa-sponsor. Okay? So, I hope na marami kang natutunan na strategy, okay? Or mga scripts kung paano i-handle yung objection na kumita ka na ba dyan or magkano ba yung kinita mo dyan. Okay? Quick recap lang. Handling this question or handling this objection, isipin mo lagi na gusto lang nila ng social proof. It doesn't matter kung kumita ka na or maliit pa lang yung kinita mo. Ang importante, may pakita mo sa kanya na hindi scam yung opportunity na ino-offer mo at hindi masasayang yung perang nilabas ng prospect ko. Okay, so this Armans once again, and thank you for watching. And kung meron kang mga katanungan, comment ka lang sa baba. Kung meron ka pang mga gustong malaman kung paano i-handle yung mga ibang objection, comment ka lang sa baba at sasagutin ko yun as soon as possible. And meron palang link sa baba or sa taas ng video na to, isang free training series. Gusto kong ibigay ito sa'yo. Napaka-powerful ng training series na to kasi lalo na kung ginagamit mo sa iyong business, sa iyong network marketing, or affiliate marketing, or direct selling, or kung meron ari ka ng home based business, napaka-importante na malaman mo yung proven strategy na to at proven tools na makakatulong sa'yo para kumita ka ng 6-figure to 7-figure of income sa iyong business. Okay, so thank you for watching this Armans once again and see you on my next video.